Hello guys! Welcome once again on our channel. This is Pinoy Toy Review Channel. Ang channel na kung saan nire-review natin ang mga iba't ibang klaseng toys na makita natin sa market. But this time, i-compare naman natin yung mga toys na meron tayo ngayon. Comparing sa iba't ibang version nila. Tulad nitong nasa harapan natin ngayon from the Transformers Beast Wars Terrorsaur. So ang first na Terrorsaur kasi na nilabas is itong vintage or classic version na ito. Check muna natin yung details niya. Yan, sa kanyang Dino mode, ano? And ko-compare natin siya sa sumunod na nilabas nila dito sa ating Golden Disc Edition from the Kingdom line. Yan, ito talaga yung mas mukhang Terrorsaur. So, ko-compare muna natin silang dalawa. Ayan. From this line, papunta dito, parang malaki talaga yung difference. Makikita nyo sa itsura pa lang. And even sa engineering niya, and texture pa lang dito, parang alligator yung texture niya dito. Ano bang ginawa nila dito sa Terrorsaur na to? And yung engineering niya, ayan, so hindi mo na maitatago yung paa niya talagang nakalitaw yan dyan sa chest part niya. Okay, pero this one, di ba, parang super na super yung details nitong isa, diba? Sulit na sulit, mas maganda di hamak, okay? And even yung articulation niya, this one kasi, itong classic version na to, wala any articulation sa wings Imagine mo, wings yan kahit man lang sana isang pin joint dyan nilagyan nila para at least nataangat to. Kasi kay A-Razor meron may pin so naaangat talaga yung wings. Pero this one, hindi sila naglagay. Comparing dito nga sa bago na natin na Terrorsaur mold, grabe, sa wings pa lang may 3 points of articulation. And even ito nagagalaw yan dyan. Okay, so even sa mouth, paka-superb compared dito sa mukhang pato. Siguro galing pateros tong Terrorsaur na to. Ayan ang laki talaga ng difference niya. So ngayon, itong Golden Disc Edition na to, naglabas ngayon sa Legacy line naman. Check natin yung difference nun. Although itong isa, hindi naman siya different character. Terrorsaur pa rin siya, pero ang tawag nila dito kasi is yung Toy Accurate Color. Actually, kung Toy Accurate Color siya, dito sa toy natin na to parang hindi naman siya accurate kasi yung mga green panels niya parang wala Yan, yung mga freckles niya na green wala naman dito sa old natin. So paano kaya siya naging toy accurate? Mamaya check natin pa baka pag sa robot mode niya na. But right now, comparing it side to side sa ating Golden Disc Edition ng Terrorsaur, makikita natin na isa sa mga pinaka obvious na naiba talaga is yung freckles niya. Wherein mas maganda naman talaga yung accurate color na nilabas ng Legacy. Dito kasi walang mga green black lang talaga. And yung black niya doon parang di pa gaano mapansin, di ba? Compared dito sa green, kitang-kita agad. Pagdating sa face, ang pinagkaiba nila is yung beak. Dito kasi sa Toy Accurate, all red Pero dito sa Golden Disc natin, yellow. Wherein yun naman ang nagpaganda doon. At least mag-iba yung color ng beak niya dito. Pero dito sa vintage natin, yellow din naman kasi yung beak niya. Kaya nga siya nagmukhang galing sa balot Alam niyo, pag kumakain kayo ng balot, tapos pag open mo, may baka balahibo na, tapos nakasilip na yung tuka nung kinakain mo. Parang gano'n no? Pero technically, ito yung kanilang mga differences sa kanilang Dino mode. Yan. Okay, so right now naman, sa kanilang robot mode, ito na silang tatlo. Nandito yung ating vintage ulit or classic na makikita nyo naman na talagang siya yung pinakamaliit. And pag tinignan natin yung details niya, compare na natin dito sa ating Golden Disc Edition. Yung looks pa lang, yung height, yung accuracy sa show. Talagang panalo talaga itong bagong nilabas na nila. Kasi ang isang problem dito sa vintage na to, ito nga, yung wings niya, since hindi articulated, parang all throughout ng bot mode niya, nakalabas lang din yan. Ang maganda lang dito sa vintage and classic na to is yung transformation niya kasi parang isang lang yan isang gimmick lang. Ayan yan na yun. Pag gusto mong sumigaw na Terrorsaur, terrorize! So, i-click mo lang yan. Then, yun, transform na siya. So, ganun lang siya kadali. Hindi tulad dito mga bagong labas na medyo mas complicated na talaga yung mga transformation nila. So kung gusto niyo makita yung transformation nyo nito, please visit nyo yung mga ibang videos natin, nandun yung transformation nila. Even yung articulation ngayon dito sa old line na to sa classic,
surpass na surpass talaga nito mga bagong labas na ito. Actually, ko-compare natin ngayon, check natin yung details sila sa face. Yung face ng bago natin, diba? Sobrang kakaiba na compare dito sa vintage natin. So yung helmet pa lang, dito parang bilugan lang yung helmet eh. Pero dito hindi. Although nakakatuwa kasi yung tail niya dito, nandun pa rin yung effect ng tail sa chest, diba? Oops, ay sorry. Di pa pala natin na iikot itong yan. Kalimutan kong iikot yan. So at least nandoon pa rin yun, na-retain pa rin yun yung sa may chest area niya. Although yun nga lang, dito sa vintage kasi halos wala nang kulang na kulang talaga yung details niya. Okay, so right now, compare naman natin yung isa pang nilabas from Legacy, itong dalawang Pterosaur natin. So mapapansin ninyo, same lang naman sila ng mold, even ng face. Yung color lang talaga. Although mas show accurate itong isa, alis ka muna guys. Mas maganda yung dating no? Nitong may black. Kasi kung overall mo siya titignan, ang nagpaganda kasi dito, may ibang variant siya na ng colors. Hindi lang red and silver ang makikita mo. Kasi ito parang 3D na 3D ang dating eh. Parang show na show talaga eh. Pero dito at least parang nagkaroon siya ng buhay. From the green wrinkles, details niya dito, and then yung mga accent niya nung black, ang laki ng difference compared dito sa silver lang. So yun ang difference nilang dalawa. For me, kahit na itong golden disc ang ikikip ko, for me, mas maganda itong toy accurate color na nilabas nila. Okay, and isa pa sa mapapansin nyo dyan, itong sa toy accurate color, red lang din yung accessories niya compared dito sa ating golden disc na silver naman yung spike niya doon. And isa pa sa mga accessories nila, ang maganda naman dito sa golden disc, at least silver yung gun niya. Kasi dito sa Legacy, whole red lang eh. Ito, ayan para siyang nagkaroon ng cherry on top of the cake. May red, di ba? Kasi may silver siya. Pero yung hawakan niya, red din kasi. At least, mas may buhay naman yung barrel nitong golden disc natin compare dito sa Legacy. Now, comparing ngayon itong tatlo na to, alam nyo ba, meron silang iisang katangian na prominent sa kanilang tatlo. Alam nyo ba kung ano yun? Yun ay yung kanilang issue sa kanilang paa. Ayan. So, mapapansin niyo dito sa ating classic vintage na Pterosaur, talagang lembot-lembot na yung kanyang paa. Kaya every time na tinatayo ko yan, hindi niya kayang tumayo mag-isa. It's either ma-fall siya patalikod or ma-fall siya pa gusto niya. Ayun, sa harap naman. Though easy fix pa rin naman yan kasi pwede naman natin masikipan yan. Pero ewan ko ba kung bakit. Itong mga Pterosaur, basta pag Pterosaur, yun ang pinaka main issue nila. Even dito sa Legacy, ito pa rin yung parang parang ang hirap na itayo. Kailangan mo pa talaga ng magandang pwestuhan. Ayan, so para matayo mo siya. Pero hirap na hirap din makatayo yan dahil doon sa kanyang paa. Itong golden disc copy ko na to, actually sinikipan ko niyan, nilagyan ko na yan ng nail polish. Kaya mas madali ko na siyang itayo ngayon kasi mas masikip na yung part na yon. Okay, itong sa Pterosaur ko, parang ayaw talaga eh. Ginagawa ko na ng paraan yan eh. Pero ganun pa rin siya. So siguro sumandal ka na lang dyan sa mga kuya mo. Yan, okay? So ito na ang ating point of comparison, ang ating tatlong Pterosaur, ang ating vintage classic Beast Wars Pterosaur, and ang ating Golden Disc Collection Kingdom Pterosaur, at ang ating Legacy Toy Accurate Color na Pterosaur. So what do you think of this 3 comparisons, guys? Which one ang ilalagay nyo sa collection niyo? Kung tatlo, edi ikaw na. Sana all. Pero ako, ikikip ko pa rin talaga is itong show accurate. Itong ating golden disc. Kasi ito yung napanood ko. Okay, kahit na gandang-ganda ako sa color nitong Legacy Pterosaur natin. Pero itong G1 natin, definitely, para ito sa mga nagko-collect talaga ng classic line na Beast Wars. So kung nagustuhan nyo ang video natin ito, please click that like button, and kung first time mo dito sa ating channel, please subscribe and click that bell button para ma-remind ko sa mga susunod na videos pa natin na gagawin. So there you have it now, guys. Ito na ang ating point of comparison. So if you have any comments, questions, suggestions, or any final reactions, please comment it down below. Once again, this is Pinoy Toy Review, signing out.